Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal naming tagapakinig at welcome sa ating channel kung saan ang bawat bulong ng puso ay binibigyan natin ng boses. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong paboritong kwentista. Handang maghatid ng isang bagong salaysay na susubok sa tibay ng puso at tatak sa inyong isipan. Sa bawat paglubog ng araw, may mga kwentong natatabunan ng dilim, may mga bayaning nalilimutan, at may mga kasamaang nagkukubli sa likod ng mga ngiting mapagpanggap. Ngayong araw, samahan ninyo akong silipin ang mga pader ng isang lugar na dapat sana'y kanlungan ng kapayapaan, ngunit naging bilangguan ng kasakiman. Ito ang kwento ng pag-ibig na isinilang sa galit at ng hustisyang hahanapin sa ngalan ng mga naapi. Simulan na natin. Alon Bayani. Ang ugong ng makina ng kanyang motorsiklo ay musika sa pandinig ni Alon Bayani. Ito ang tunog ng kalayaan. Sa bawat pagharurot niya sa kahabaan ng magandang baybayin ng Amihan del Sur, pakiramdam niya ay nahuhugasan ng hanging dagat ang bigat na pasan niya sa dibdib. Ang asul na langit at ang malawak na karagatan sa kanyang kaliwa ay isang perpektong tanawin. Ngunit ang paraisong ito ay may hangganan. Nagsimulang bumagal ang takbo ni Alon nang matanaw na niya ang isang malaking arko na may nakaukit na pangalan, Tahanan ng Dapit Hapon. Isang pangalang malambing pakinggan, nangangako ng payapang pamamahinga para sa mga nasa dulo na ng kanilang buhay. Ngunit para kay Alon, may kung anong lamig ang hatid ng lugar na yon. Ipinasok niya ang motor sa parking lot at naglakad patungo sa malaking pinto na gawa sa nara. Ang simoy ng dagat ay biglang napalitan ng amoy ng disinfectant at ng artificial na bango ng air freshener. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. May mga matatandang nakaupo sa mga wheelchairs sa lobby, ngunit ang mga mata nila'y walang buhay, nakatitig lang sa kawalan. Ang mga ngiti ng mga nurse na sumasalubong ay hindi abot sa kanilang mga mata. Good afternoon po. Nandito po ako para kay Sinag Lazaro, sabi ni Alon sa babae sa front desk. Si Lolo Sinag. Nasa may hardin po siya, Mr. Bayani. Sagot ng babae, kasabay ng isang nangiting pilit. Doon po, sa may glass doors. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Alon. Tinungo niya ang hardin. Isang maliit na espasyo na napapalibutan ng matataas na pader. At doon, nakita niya ang kanyang lolo Sinag. Ang dating matikas na sundalo, ang bayani ng kanilang pamilya, ay nakaupo sa isang silya, payat na payat, at may pasa sa braso. Ang paningin nito'y malayo. Lolo, tawag ni Alon. Lumuhod siya sa harap ng matanda. Dahan-dahang lumingon si Lolo Sinag. Nang makilala siya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Apo, garalgalang boses nito. Dumating ka. Lagi naman po, Lolo. Kamusta na po kayo? Tanong ni Alon habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang panga nang makita ang kalagayan ng tiyuhin. Bago pa man makasagot si Lolo Sinag, isang boses ng babae ang pumailan lang sa likod nila. Isang boses na malumanay, ngunit may talim. Mr. Bayani, what a pleasant surprise. Tumayo si Alon at humarap. Siya si Adelfa Balasik, ang direktor ng tahanan. Nakangiti ito, isang ngiting perpekto at puno ng kabaitan sa unang tingin. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting bestida na lalong nagbibigay diin sa kanyang imahe bilang isang anghel. Pero alam ni Alon na ang mga demonyo ay nagkukubli rin sa puting kasuotan. Mrs. Balasik, matipid na bati ni Alon. Your lolo has been a bit difficult today. Ayaw niyang inumin ang gamot niya kanina. Malambing na sabi ni Adelfa habang inaayos ang buhok ni Lolo Sinag. Ngunit may diin sa bawat salita. Biglang umiling si Lolo Sinag. Hindi. Ayoko. Mapait. Hindi iyan ang gamot ko.
Ang ngiti sa mukha ni Adelpha ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig na iritasyon na para bang ang pagtutol ng isang matandang mahina ay isang personal na insulto sa kanya. Sinag, huwag matigas ang ulo. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ng matanda. Hindi ito malakas, ngunit ang tunog nito ay kasing lakas ng isang putok ng baril sa katahimikan ng hardin. Napapikit si Lolo Sinag. Isang maliit na daing ang kumawala sa kanyang mga labi at isang butil ng luha ang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. Napatigil ang mundo para kay Alon. Parang may umugong sa kanyang tainga at kuumulo ang dugo sa kanyang mga ugat. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang mapulang marka ng palad ni Adelpha sa pisngi ng kanyang lolo. Isang mabagal, malamig, at mapanirang galit ang gumapang mula sa kanyang talampakan paakyat sa kanyang batok. Ito ang uri ng galit na hindi sumisigaw. Ito ang galit na nananahimik, nag-oobserba at nagpaplano. Naramdaman niya ang pagkuyom ng kanyang mga kamao sa gilid ng kanyang katawan. Napuputi ang mga buko ng kanyang daliri. Nais niyang durugin ang perpektong mukha ng babae sa kanyang harapan. Nais niyang iparamdam dito ang sakit na naramdaman ng kanyang lolo. 1,000 beses pa, ngunit hindi siya gumalaw. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin mula sa kanyang lolo patungo kay Adelpha. Hindi natinag ang babae. Tinaasan pa siya nito ng kilay na para bang siya pa ang may karapatang magalit. Mr. Bayani, sabi ni Adelpha, ang boses ay kalmado pa rin, ngunit may halong panginginsulto. Minsan, ang mga matatanda ay kailangan ng kamay na bakal, nagiging pasaway na parang mga bata. Isang hakbang, gumawa si Alon ng isang mabagal na hakbang pasulong. Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng butas ng ilong ni Adelpha, ang nag-iisang senyales na nakakaramdam ito ng panganib. "Wag!" sabi ni Alon. Ang boses niya ay mababa at puno ng panganib. "Mo, siyang, hahawakan." Ulit. Ang bawat salita ay parang isang patak ng lason. Nagbanggaan ang kanilang mga mata. Ang kay Alon ay nagbabagang apoy ng galit. Ang kay Adelpha ay kasing lamig ng yelo ng kapangyarihan. Sa ilang segundong yon, alam ni Alon na ang pisikal na pananakit sa babaeng ito ay hindi sapat. Ang isang suntok ay magbibigay lang dito ng panandaliang sakit. Ang kailangan nito ay wasakin. Ang sirain ang lahat ng itinayo nito. Pumikit si Alon sandali. Pinilit na pakalmahin ang halimaw sa loob niya. Nang magmulat siya, wala na ang nagbabagang galit sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang bagay na mas nakakatakot. Isang malamig at determinadong pangako ng pagbagsak. Muli siyang lumingon kay Lolo Sinag, na ngayon ay nanginginig. Ang lahat ng tigas sa mukha at boses ni Alon ay naglaho nang hawakan niya ang kamay ng matanda. "Babalik ako, Lolo," bulong niya, puno ng lambing at pangako. "Babalik ako para sa inyo." Hinalikan niya ang noo ng kanyang tiyuhin at pagkatapos ay tumalikod na siya. Naglakad siya palayo nang hindi na muling tinitingnan si Adelpha Balasik. Ang bawat hakbang niya palayo sa hardin na iyon ay isang hakbang palapit sa isang digmaang siya mismo ang magsisimula. Nang makalabas siya sa malaking pinto ng tahanan, ang amoy ng dagat ay parang sampal na gumising sa kanya. Sumakay siya sa kanyang motorsiklo. Isinara ang visor ng kanyang helmet. Ang ugong ng makina, nang paandarin niya ito, ay mas malakas, mas galit kaysa kanina. Bago siya humarurot paalis, isang huling tingin ang ibinigay niya sa gusali mula sa kanyang side mirror. Ang pangalang tahanan ng dapit hapon ay parang isang pangungutya. Siya si Alon Bayani. Ang ibig sabihin ng pangalan niya ay Alon. At ang isang alon,
kapag nagalit ay kayang wasakin kahit ang pinakamatibay na pader. Alon stood outside the gate. Siya chat taylay. Diong noirit kwa kejang. Babawin kita, lolo. At babagsak ang reyna sa kanyang pekeng paraiso. Diwa marilag. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Diwa habang hawak ang isang maliit na bimpo na binasa sa malamig na tubig. Dahan-dahan niyang idinampi ito sa namumulang pisngi ni Lolo Sinag. Walang imik ang matanda. Nakatitig lang sa bintana kung saan unti-unti nang nilalamon ng dilim ang huling bahid ng liwanag. Nang matapos ang maingay na pag-alis ng motorsiklo ni Alon Bayani kanina, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa hardin. Si Mrs. Balasik ay tumalikod lang na parang walang nangyari. Nag-iwan ng isang utos sa hangin. Dalhin niyo na siya sa kanyang silid. At iyon na iyon. Walang paliwanag. Walang paumanhin. Pasensya na po, Lolo. Bulong ni Diwa. Ang boses ay halos hindi marinig. Hindi niya alam kung para saan ang kanyang paghingi ng tawad. Dahil ba sa sampal na hindi niya napigilan? O dahil sa kanyang pananahimik? Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang tunog ng sampal na yon at ang sarili niyang pananahimik. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang security guard. Nurse Diwa, pinapatawag po kayong lahat ni Ma'am Adelfa sa conference room. Urgent meeting daw po. Kinabahan si Diwa. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang conference room ay malamig at formal. Nakaupo si Adelfa Balasik sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw nito. Kalmado at kontrolado. Ang lahat ng staff ay nakayuko. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Nakarating sa aking atensyon, simula ni Adelfa. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na parang yelo, na may ilang residente na nagiging reklamador. Dahil dito, at dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, magkakaroon tayo ng bahagyang pagbabago sa budget. Simula bukas, babawasan natin ang serving size ng pagkain sa hapunan. Ito ay para madisiplina sila. May ilang nag-angat ng tingin, mga matang puno ng pagtutol, ngunit walang nangahas na magsalita. Alam ni Diwa ang ibig sabihin nito. Hindi ito pagtitipid. Ito ay parusa. Parusa dahil sa pagbisita ni Alon Bayani. Ang mga matatanda na nga, na wala ng lakas, ang siyang pagbabayarin sa galit ni Adelfa. Pagkatapos ng meeting, habang abala ang lahat, dumaan si Diwa sa kusina. Kumuha siya ng isang piraso ng pandesal mula sa kanyang sariling baon at maingat na isinilid sa bulsa ng kanyang uniforme. Sa kanyang pag-iikot, palihim niyang iniabot ito sa isa pang veterano, si Lolo Kiko, na kanina pa nagrereklamo ng gutom. Salamat, Hija. Halos pabulong na sabi ng matanda. Ang mga matay nangungusap. Isang maliit na ngiti lang ang naisagot ni Diwa. Sa mundong ito na puno ng kasamaan, ang isang piraso ng tinapay ay isang maliit na gawa ng pagsuway. Hindi niya alam na sa dilim sa labas ng mga pader ng tahanan, may isang pares ng mga matang nakamasid sa kanya. Mula sa di kalayuan, sa loob ng isang itim na van, si Alon Bayani ay nakatutok sa isang pares ng high-powered binoculars. Kasama niya ang dalawa sa pinakapinagkakatiwalaan niyang miyembro ng Kapatirang Tala. Minamapa nila ang bawat sulok, bawat kamera, at bawat kilos ng mga gwardiya. Ang mga nurse parang mga robot. Walang emosyon, sabi ng isa sa kanyang mga kasama. Itinutok ni Alon ang binoculars sa bintana ng common area. Nakita niya ang karamihan sa mga nurse, abala sa kani-kanilang mga gawain. Pero isang nurse ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang nurse na kasama ng lolo niya kanina. Si Diwa. Nakita niya ang malumanay nitong pag-aalaga. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. At kitang-kita niya, kahit sa dilim, ang palihim nitong pag-abot ng tinapay kay Lolo Kiko.
Isang maliit na bagay, ngunit sa lugar na iyon, ito ay isang malaking gawa ng katapangan. Hindi lahat, sabi ni Alon sa kanyang sarili, habang hindi inaalis ang tingin kay Diwa. Hindi lahat sa kanila. Nang gabing iyon, pagod na pagod si Diwa. Habang naglalakad pa uwi sa isang madilim na eskinita, ang pinakamaikling daan patungo sa sakayan ng jeep. Pagod ang kanyang katawan at isipan. Ang tanging nasa isip niya ay ang makauwi at mayakap ang kanyang ina. Bigla, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanyang mukha. Isang malakas na ugong ng makina ang biglang pumuno sa tahimik na gabi. Isang malaking itim na motorsiklo ang humarang sa kanyang daraanan. Natigilan si Diwa. Ang puso niya ay parang aakyat sa kanyang lalamunan. Ang rider, na nakasuot ng itim na leather jacket, ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang paa sa semento. Tinanggal nito ang kanyang helmet. Sa ilalim ng nag-iisang ilaw ng poste, ang anino nito ay humaba. Tila isang higanteng nagbabanta. Si Alon Bayani. Diwa was on her way home when Alon's motorcycle suddenly blocked her path. He got off, his tall figure looming under the streetlight. "Kailangan nating mag-usap, miss." "We need to talk, miss." Mumbled City POV, Diwa Marilag. Parang may yelong dumaloy sa mga ugat ni Diwa. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi na lang basta kamag-anak ng isang pasyente. Siya ay isang anino na may dalang panganib. Ang suot nitong itim na leather jacket at ang matatalim na mga mata ay nagsasabing hindi ito basta-basta. Anong kailangan niyo sa akin?" Nauutal na tanong ni Diwa. Humakbang siya paatras. "Hindi kita sasaktan," sabi ni Alon. Ang boses ay mas mahinahon kaysa sa inaasahan ni Diwa. Ngunit hindi nabawasan ang bigat nito. "Pero tama ka. Kailangan nating mag-usap. Hindi dito." Itinuro ni Alon ang isang maliit na karinderya sa kabilang kanto na malapit ng magsara. Walang ibang tao, kundi ang matandang may-ari na nagliligpit na. Walang nagawa si Diwa kundi sumunod. Ang manatili sa madilim na eskinita, kasama siya ay mas nakakatakot. Umupo sila sa isang mesang plastik sa labas. Ang ilaw mula sa karinderya ang nagsisilbi nilang liwanag. Hindi makatingin. Nang diretso si Diwa sa mga mata ni Alon. Nakatitig lang siya sa basag sa semento. POV, Alon Bayani. Pinagmasdan ni Alon ang babaeng nasa harap niya. Nakayuko ito. Ang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa ibabaw ng mesa. Nakikita niya ang panginginig ng mga balikat nito. Nakikita niya ang takot. Ngunit naaalala rin niya ang nakita niya kanina, ang tapang sa likod ng palihim na pag-abot ng tinapay. Iyon ang kailangan niya. "Nakita ko ang ginawa mo kanina," panimula ni Alon. Kay Lolo Kiko, nag-angat ng tingin si Diwa, ang mga matay nanlalaki sa gulat. "At nakita ko rin ang ginawa ni Adelfa sa lolo ko," diretsong sabi ni Alon. "Alam kong alam mo ang mga nangyayari sa loob ng impyernong yon. Kailangan ko ng tulong mo." Umiling agad si Diwa. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ko po kaya. Kailangan ko ang trabaho ko. May sakit ang nanay ko. Kailangan kong tustusan ang mga gamot niya. Kung malaman ni Mrs. Balasik." "Sa tingin mo ba hindi niya alam na may mali?" Putol ni Alon. Ang boses ay tumigas. "Ang pananahimik mo ay pagpayag na rin sa ginagawa niya. Ilang matanda pa ang kailangang masaktan? Ang mamatay sa gutom? Wala akong magagawa." Halos pasigaw na sagot ni Diwa. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. May kapangyarihan siya. Sino ka ba? Sino kayo para labanan siya? Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Napabuntong hininga si Alon, bahagyang nawala ang tigas sa kanyang mukha. Nakita niya ang desperasyon sa babae, hindi lang katakutan.
Hindi mo pa ako kilala, sabi ni Elon. Tumayo siya. Pero makikilala mo kami. Iniwan niya si Diwa na umiiyak sa mesa. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang motorsiklo, tinawagan niya ang kanyang mga tauhan. Gawin niyo na. POV, Diwa Marilag. Kinabukasan, isang kaguluhan ang sumalubong kay Diwa sa tahanan ng dapit hapon. Lahat ng CCTV blackout. Sigaw ng head of security. Mula 2:00 ng madaling araw, walang kahit anong nare-record. Ang wiring sa labas pinutol. Profesional ang gumawa. Nakita ni Diwa si Adelfa Balasik na nakatayo sa gitna ng lobby. Hindi ito sumisigaw, ngunit ang itsura nito ay mas nakakatakot kaysa kung ito'y nagwawala. Ang kanyang mga mata ay parang mga punyal. Sinusuri ang bawat empleyado na dumadaan. Isang malamig na ngiti ang biglang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting nagsasabing meron siyang pinaghihinalaan. Habang nasa nurse's station si Diwa, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang unknown number. Ito ay simula pa lang. Piliin mo kung saang panig ka. Halos mabitawan ni Diwa ang kanyang telepono. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Alam niya kung kanino galing ang mensahe. Bago pa man niya mabura ito, isang kasamahan na niya ang lumapit. Diwa, pinapatawag ka ni Mrs. Balasik. Sa opisina niya, ngayon na. Parang nanuyo ang lalamunan ni Diwa. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa opisina ng demonyo. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Pagpasok niya, nakaupo si Adelfa sa likod ng kanyang mamahaling mesa. Pinapaikot-ikot ang isang ballpen sa kanyang mga daliri. Itinigil nito ang pag-ikot at itinutok ang dulo ng ballpen sa kanya. Adelfa, suspecting an insider, summons Diwa to her office and looks at her with a probing gaze. May alam ka ba tungkol dito, Diwa? Do you know anything about this, Diwa? Ang tanong ni Adelfa Balasik ay parang isang matulis na patalim na nakatutok sa lalamunan ni Diwa. Isang maling sagot. Isang maling pagkibot ng mata. At alam niyang tapos na siya. Huminga siya ng malalim. Pinilit na pakalmahin ang nagwawalang kabayo sa kanyang dibdib. Ginang Balasik, sagot ni Diwa. Ang boses ay sinubukan niyang gawing matatag at puno ng inosenteng pag-aalala. Wala po akong alam, maliban sa narinig ko kaninang umaga. Nakakabahala po ang nangyari. Paano na po ang seguridad ng mga lolo natin dito? Pinagmasdan siya ni Adelfa ng ilang segundo pa. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Sa wakas, isang maliit at kontentong nangiti ang sumilay sa labi ng direktora. Mukhang nakumbinsi ito sa kanyang pagkukunwari. Tama ka, sabi ni Adelfa. Seguridad ang pinakamahalaga. Bumalik ito sa pagiging abala sa mga papeles. Makakaalis ka na. Nanginginig ang mga tuhod ni Diwa habang naglalakad siya palabas ng opisina. Pagkasara niya ng pinto, sumandal siya sa pader at pumikit. Naghahabol ng hininga. Muntik na. Pero alam niya, hindi ito ang huli. Ang paghahanap ni Adelfa ng isang daga ay nagsimula pa lang. Sa sandaling iyon, muli niyang binasa ang text message ni Elon. Piliin mo kung saang panig ka. Dati, ito'y isang banta. Ngayon, para itong isang paanyaya. 100 palabas sa impyernong ito. Tapos na ang kanyang pananahimik. Kinagabihan, sa isang madilim na sulok sa likod ng tahanan, palihim niyang sinagot ang tawag ni Alon. Pumapayag na ako, sabi niya. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Kinabukasan, may iniabot sa kanya si Alon sa parehong tagpuan, isang bagay na napakaliit, kasing laki lang ng isang butones, isang high-tech na listening device. Idikit mo sa ilalim ng mesa niya. Utos ni Alon. Kung saan hindi madaling makita,
Mag-iingat ka, Diwa. Iyon ang unang beses na tinawag siya ni Alon sa kanyang pangalan. Nagbigay iyon sa kanya ng kakaibang lakas ng loob. Ang pagkakataon ay dumating ng hapon ding iyon. Ipinatawag siya ni Adelpha sa opisina para utusan siyang kunin ang ilang lumang files sa stockroom. Habang nakatalikod ito at may kausap sa telepono, mabilis at halos hindi humihinga si Diwa na yumuko at idinikit ang maliit na aparato sa ilalim ng mabigat na mesang gawa sa mahogany. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang pag-click ng kanyang puso ay mas malakas pa kaysa sa tunog ng pagdikit ng device. Nang matapos, tumayo siya na parang walang nangyari. Sige po ma'am, pupunta na po ako sa stockroom. Ang stockroom ay nasa basement, maalikabok, madilim, at puno ng mga lumang gamit at kahon-kahong mga dokumento. Habang hinahanap niya ang ipinapakuha ni Adelpha, isang kahon ang aksidenteng natabig ng kanyang siko at nahulog. Kumalat ang mga laman nito sa semento. Napasimangot siya habang pinupulot ang mga nagkalat na papel. Ngunit isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang luma at makapal na leather-bound na kwaderno. Hindi ito mukhang opisyal na dokumento. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang nasa pabalat ay isang magandang sulat kamay. Proyektong tala. Tahanang alay sa lahing ating ipinaglaban. Sa loob, nakasulat ang mga plano, mga drawing, at mga pangarap para sa isang tunay na santuwaryo para sa mga veterano. May mga detalye tungkol sa physical therapy pools, hardin para sa kanilang paglilibang, at mga programa para sa kanilang mental health. Ang lahat ng ito ay puno ng respeto at pagmamahal. Isang mundong kabaligtaran ng tahanan ng dapit hapon ngayon. Sa huling pahina may isang pangalan at isang pirma mula sa puso para sa mga bayani. Andres K. Andres Andrada. Kinilabutan si Diwa. Ito ang kaluluwa ng lugar na ito. Ang orihinal na pangarap na ninakaw at dinungisan ni Adelpha. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga kamay. Kinuhanan niya ng litrato ang pabalat at ang huling pahina ng kwaderno. Kailangan itong makita ni Alon. Lumabas siya ng stockroom. Dala-dala ang bigat ng isang lihim na mas mabigat pa sa mga kahon na kanyang binitbit. Sa isang sulok kung saan walang CCTV, ipinadala niya ang mga litrato kay Alon. Walang laman ang text niya. Isang tanong lang. Diwa sends the photos to Alon with a simple message. Sino si Ka-Andres? Who is Ka-Andres? Alon, upon receiving the message, freezes. His face turns pale with shock and anger. Ang vibration ng telepono sa kanyang bulsa ay isang normal na pangyayari para kay Alon. Ngunit nang buksan niya ang mensahe mula kay Diwa, ang dalawang litratong yon at ang tatlong salitang kasunod nito ay parang isang malakas na suntok na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sino si Ka-Andres? Si Ka-Andres. Para kay Alon, hindi lang yon isang pangalan. Si Ka-Andres Andrada ang nagtatag ng kapatirang tala. Siya ang mentor, ang mas matandang kapatid, ang taong sumalo sa kanya noong siya'y nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Isang lalaking puno ng prinsipyo na nangarap na gamitin ang lakas ng kanilang samahan, hindi lang sa kalsada, kundi para sa kabutihan. Ipinakita ni Alon ang telepono sa kanyang mga kasama. Tingnan niyo to. Isang katahimikan ang bumalot sa kanilang headquarters nang makita ang mga litrato. Ang pangalan ng kanilang tagapagtatag sa loob ng teritoryo ng kanilang kalaban. Ano? Kailangan kong makausap si Diwa, sabi ni Alon. Ang boses ay seryoso. Sa kanilang muling pagkikita, ikinuwento ni Alon kay Diwa ang tungkol kay Ka-Andres, isang dating sundalo na bumuo ng tala para maging isang pamilya para sa mga tulad niyang naligaw ng landas. Ngunit may isang detalye na hindi pa rin maintindihan ni Alon. Namatay si Ka-Andres 5 taon na ang nakalipas.
sabi ni Alon. Ang pangay naninigas. Car accident daw. Mula noon, wala na kaming narinig tungkol sa mga pangarap niya, tulad niyang nasa kwaderno. Ang lahat ay naglaho kasama niya. Kinagabihan, nagbunga ang kanilang unang patibong. Pinakinggan nilang dalawa ni Diwa ang unang recording mula sa ilalim ng mesa ni Adelpha. Nakaupo sila sa loob ng van ni Alon. Ang tanging liwanag ay mula sa laptop. Ang pagiging malapit nilang dalawa sa maliit na espasyo ay nagdulot ng kakaibang kuryente sa pagitan nila. Ngunit pareho silang nakapokus sa mga boses mula sa speaker. Oo, siguraduhin mong hindi malalaman ng pamilya nila, sabi ng boses ni Adelpha sa recording. Ang mga gamot na yan, doble ang presyo sa black market, lalo na yung para sa puso. Sayang naman kung itatapon lang natin sa mga matatandang paalis na rin naman sa mundo. Isang malamig na galit ang naramdaman ni Alon. Samantalang si Diwa ay napahawak sa kanyang bibig, nanginginig sa galit at pagkasuklam. Ito na. Ang konkretong ebidensya. Hindi na nakapagpigil si Alon. Kinabukasan, hinintay niya ang pag-alis ng kotse ni Adelpha mula sa tahanan. Hinarang niya ito gamit ang kanyang motorsiklo sa isang liblib na daan. Bumaba si Adelpha mula sa kanyang sasakyan, walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Tanging pagkainis. Ano na namang kailangan mo, Mr. Bayani? Tanong nito. Stalking is a crime, you know. Ang pagnanakaw at pagpatay din ganti ni Alon ang mga matay nag-aapoy. Ibinenta mo ang mga gamot ng mga veterano, Adelpha. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Adelpha. Prove it. Oh, I will, sagot ni Alon. Lumapit siya ng isang hakbang. At may isa pa akong tanong. Saan mo nakuha ang mga plano para sa tahanan ng dapit hapon? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Adelpha. Isang bahid ng gulat at pag-aalala. Mabilis niya itong itinago sa likod ng isang mapanuyang ngiti. Ngunit nakita ito ni Alon. Huwag mo akong tignan ng ganyang mga mata, sabi ni Adelpha. Ang boses ay biglang naging matinis. Mga mata ng isang lalaking tanga na naniniwala sa mga walang kwentang prinsipyo at karangalan, katulad kanya. Tumagos ang mga salitang iyon kay Alon. Niya? Sino ang tinutukoy niya? Umalis si Adelpha at iniwan si Alon na puno ng mga tanong. Sino ang siya? Bakit ganoon na lang ang reaksyon nito sa tanong niya tungkol sa mga plano? Ang mga tanong na yon ay umikot sa kanyang isipan hanggang sa makarating siya sa isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita. Ang sementeryo. Nakatayo siya sa harap ng isang simpleng lapida. Andres Andrada. Isang mabuting kaibigan, kapatid at leader. Andres, bulong ni Alon. Ano ba ang hindi ko nalalaman? Ano ang koneksyon mo sa babaeng yon? Habang nag-iisip siya, nagring ang kanyang telepono. Isang miyembro ng tala. Boss, may nakuha kaming impormasyon. Nagpaimbestiga kami sa background ni Adelpha Balasik, gaya ng utos mo. Anong nakuha nyo? Mahirap, boss. Halos walang record bago ang 6 na taon. Pero may nahanap kaming isang lumang marriage certificate. Ang buong pangalan niya. Huminga ng malalim ang lalaki sa kabilang linya bago nagpatuloy. A tala member calls Alon. Boss, we got some information. Adelpha's full name is Adelpha Reyes Andrada. Andrada was Andres' last name. Adelpha Reyes Andrada. Ang pangalang yon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Alon na parang isang bomba. Andrada. Iyon ang apelyido ni Andres. Nag-iisang apelyido. Parang may malamig na kamay na biglang humigpit sa puso niya. Dahan-dahan. Ang mga piraso ng palaisipan na hindi niya maintindihan noon ay nagsimulang magkabit-kabit sa isang nakakapangilabot na larawan. Naalala niya ang mga kwento ni Andres tungkol sa kanyang asawa. Isang babaeng minahal niya ng sobra, ngunit sinawimpalad daw
na maagang pumanaw sa isang malubhang sakit. Ilang taon bago ang sarili niyang aksidente. Hindi man lang daw niya ito na ipakilala sa kapatiran. Hindi niya kailanman binanggit ang pangalan. Hindi maaari. Bulong ni Alon sa hangin ng sementeryo habang nakatitig sa lapida ng kanyang mentor. Patay na ang asawa niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi ito coincidence. Ang kwaderno, ang galit ni Adelpha nang banggitin niya ang mga plano, ang pamilyaridad sa kanyang mga mata. Lahat ay tumuturo sa isang katotohanang napakasakit tanggapin. Si Adelpha Balasik, ang demonyong sumasaktan sa kanyang lolo, ay ang babaeng minsan nang minahal ng taong itinuturing niyang kapatid. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Isang tawa na puno ng sakit at puot. Nilinlang siya. Nilinlang silang lahat. POV, Diwa Marilag. Isang malaking event ang pinaghahandaan sa tahanan ng Dapit Hapon. Isang charity dinner para sa mga sponsors ng institusyon. Ito ang pagkakataon ni Adelpha na magsuot ng maskara ng kabutihan at mangolekta ng mas maraming pera. Para kay Diwa, isa itong perpektong pagkakataon para magmasid. Sa araw ng event, abala ang lahat. Nagkalat ang mga mayayamang bisita, mga politiko, at mga socialites sa hardin na ngayon ay napapalamutian ng mga ilaw at bulaklak. Si Adelpha, ang sentro ng atensyon, ang reyna ng kanyang kastilyo, nakangiti at nakikipagkamay sa lahat. Nakatayo si Diwa sa isang sulok, nagkukunwaring nag-aayos ng mga pagkain, pero ang kanyang mga mata at tainga ay bukas na bukas. Sa leeg ni Adelpha, suot nito ang isang pamilyar na kwintas, isang simpleng gintong kadena na laging naroon. Ngunit ngayon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng hardin, may napansin si Diwa. May isang bukol sa ilalim ng blusa nito kung saan nakasabit ang kwintas. Biglang may lumapit na isang lasing na investor kay Adelpha, malakas na nagrereklamo tungkol sa pera. Adelpha, I thought my investment would yield more. What's happening? Sigaw ng lalaki. Let's not talk about it here, Mr. Tan. Mahinahong sabi ni Adelpha. Sinusubukang ilayo ang lalaki sa mga bisita. Ngunit nagpumiglas ang lalaki at sa hindi inaasahang pagkakataon, napakapit ito sa kwintas ni Adelpha. Sa lakas ng paghila, naputol ang manipis na kadena. Isang maliit na bagay ang kumalansing sa sahig na bato. Lahat ay nangyari ng napakabilis. Bago pa man makakilos ang mga security, yumuko si Adelpha para damputin ito. Ngunit nakita na ito ni Diwa. Nakita niya ito ng malinaw na malinaw. Hindi ito isang pendant. Isa itong lumang singsing na pangkasal. At sa gitna ng singsing, sa halip na diamante, may isang maliit na logo na nakaukit. Isang logo na kinabisado na niya mula sa kwadernong natagpuan niya. Isang bituin at isang gulong ng motorsiklo. Ang orihinal na sagisag ng kapatirang tala. Kasabay ng singsing ay isang maliit na USB flash drive na nakakabit dito. Nanginig ang buong katawan ni Diwa. Ang kwintas, ang singsing, ang USB. Ito ang lahat ng sekreto ni Adelpha nakasabit sa kanyang leeg araw-araw. Nang makahanap ng pagkakataon, tumakbo siya papunta sa banyo at nanginginig na tinawagan si Alon. Alon! Hirap siyang magsalita. Ang kwintas niya. Hindi ito basta kwintas. May singsing. Isang singsing na may logo ng tala at may USB. Sa kabilang linya, isang nakabibinging katahimikan ang sumagot. Alam ni Diwa na naiintindihan ni Alon ang ibig sabihin ng lahat ng ito. POV, Alon Bayani. Pagkatapos ng tawag ni Diwa, ibinaba ni Alon ang telepono. Tumayo siya at humarap sa pader ng kanilang headquarters kung saan nakasabit ang isang malaking litrato ni Ka Andres. Hindi pala namatay ang asawa niya sa sakit. Nagkunwari lang itong patay. At pagkatapos, sa paanong paraan, sinigurado niyang mamamatay ang sarili niyang asawa para makuha ang lahat.
ang pera, ang mga plano, ang pangarap. At binago niya ito para maging isang bangungot. Ang sakit na naramdaman niya ay napalitan ng isang dalisay at nag-aapoy na galit. Hindi na ito tungkol sa kanyang lolo. Hindi na ito tungkol sa mga veterano. Ito ay naging personal. Isang paghihiganti para sa isang kapatid na pinagtaksilan. Sa tahanan, naramdaman ni Adelpha na may nakatingin sa kanya. Lumingon siya at nakita si Diwa sa di kalayuan. Hawak ang telepono. Nakita niya ang gulat at pagkaintindi sa mga mata ng yaya. Alam na niya. Maya-maya, natagpuan ni Adelpha ang listening device sa ilalim ng kanyang mesa. Dinurog niya ito sa kanyang palad. Isang nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Adelpha finds the listening device under her deck. She crushes it in her hand and smiles a terrifying smile. So, may daga sa loob ng pamamahay ko. So, there's a rat inside my house. Kinabukasan, pumasok si Diwa sa tahanan ng dapit hapon na may dalang bigat sa kanyang dibdib na parang isang malaking bato. Inaasahan niyang anumang oras ay sisigawan siya, kakaladkarin palabas, o ipapapulis ni Adelpha. Ngunit wala sa mga iyon ang nangyari. Sa halip, sinalubong siya ni Adelpha sa lobi na may isang ngiti. Isang napakatamis ng ngiti na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. "Good morning, Diwa," bati nito. Ang boses ay parang puluot. "Kamusta ang pakiramdam mo? Mukhang napuyat ka." "Maayos lang po, ma'am," sagot ni Diwa. Pinipilit na huwag mautal. Hindi siya sinisante ni Adelpha. Mas malala pa roon ang ginawa nito. Sinimulan nito ang isang laro. Isang laro ng psikolohikal na pagpapahirap. Sa buong araw, palagi siyang sinusundan ng mga mata ni Adelpha. Kung nasaan si Diwa, naroon din ito sa di kalayuan. Nagmamasid, nakangiti. Kapag nag-uusap sila, palaging may mga pahiwatig. "Alam mo, Diwa," sabi ni Adelpha habang nagkakape sila sa pantry. "Ang nanay mo, sa Amihan del Sur General Hospital, di ba? Magagaling ang mga doktor doon. Pero alam mo na, sa panahon ngayon, napakamahal ng gamutan. Isang pagkakamali mo lang sa trabaho, baka hindi mo na kayaning suportahan siya. Nakakalungkot, di ba?" Ang bawat salita ay isang patak ng lason. Ipinaparamdam sa kanya na hawak ni Adelpha ang buhay ng kanyang ina sa mga palad nito. Nang hapon na yon, may inutos si Adelpha kay Diwa. Ipinapalinis nito ang locker room ng mga staff. Pagbukas ni Diwa ng sarili niyang locker para kunin ang pamunas, may nahulog mula sa loob. Isang bote ng mamahaling gamot para sa puso. Ang parehong gamot na narinig niya sa recording na ibinebenta ni Adelpha, isang bitag. Itinanim ito doon para palabasin na siya ang magnanakaw. Mabilis niyang isinara ang pinto ng locker. Ang puso niya'y kumakarera. Ito na. Hinihintay na lang ni Adelpha ang tamang tiyempo para isakdal siya. Kinagabihan, halos umiiyak siyang nagsumbong kay Alon sa kanilang tagpuan. "Alon, alam na niya. Alam kong alam na niya," sabi ni Diwa. Nanginginig ang buong katawan. "Nagtanim siya ng ebidensya sa locker ko. Anumang oras, ipapahuli niya ako." Isang madilim na ekspresyon ang gumuhit sa mukha ni Alon. Hinawakan niya ang mga balikat ni Diwa. "Umalis ka na dyan. Huwag ka nang babalik. Ako na ang bahala. Poprotektahan kita." Umiling si Diwa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. "Hindi. Kung aalis ako ang magmumukhang guilty. At hahanapin niya ako. Hahanapin niya ang nanay ko. Kailangan nating tapusin to. Kailangan nating makuha ang USB na yon." Nagtalo sila. Ayaw pumayag ni Alon na ilagay pa sa panganib ang buhay ni Diwa. Ngunit sa huli, nakita niya ang tapang sa mga mata nito. Isang tapang na siya mismo ang tumulong na hubugin. Napabuntong hininga siya.
Sige, sabi ni Alon. Pero hindi kita iiwanang mag-isa. Unang ginawa ni Alon ay tiyakin ang kaligtasan ng ina ni Diwa. Kinausap niya ang doktor nito at sa tulong ng kapatirang tala, palihim nilang inilipat ang matanda sa isang mas maliit ngunit mas secure na pribadong klinika sa kabilang bayan kung saan 2 miyembro ng tala ang nagbabantay 24/7. Hindi ito alam ni Diwa. Ayaw ni Alon na mag-alala pa ito. Samantala, sa tahanan, naramdaman ni Adelfa na paubos na ang kanyang pasensya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero. Bantayan mo ang nanay niya sa ospital. Utos ni Adelfa sa kabilang linya. Siguraduhin mong hindi siya makakatakas. Gagamitin natin siya kung kinakailangan. Kinabukasan, naramdaman ni Adelfa na oras na para tapusin ang laro. Nakita niya si Diwa na naglalakad sa hallway. Ngumiti siya at sinanyasan ang 2 security guard na kanina pa nakaantabay. Ayan na siya, sabi ni Adelfa sa malakas na boses para marinig ng lahat ng naroroon. Ang magnanakaw sa institusyon na ito. Humarang ang mga gwardiya sa daraanan ni Diwa. Ang ibang mga staff ay napahinto. Nagulat sa nangyayari. Itinuro ni Adelfa si Diwa. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na galit. At pagkadismaya, Adelfa calls the guards, pointing a finger at Diwa. Siya ang magnanakaw. Dalhin siya sa She's the thief! Take her to the police. Bago pa man mahawakan ng mga security guard ang braso ni Diwa, isang malakas na busina mula sa labas ang bumasag sa tensyon sa loob ng lobby. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Sabay-sabay, ang tunog ng 10 makina ng motorsiklo ay umugong sa buong paligid. Lumilikha ng isang ingay na parang kulog. Biglang bumukas ang mga pinto ng tahanan at pumasok ang 2 miyembro ng kapatirang tala. Ang kanilang mga mukha ay seryoso sa ilalim ng kanilang mga bandana. May sunog daw sa kusina, sigaw ng isa, na nagdulot ng gulat at pagpapanik sa mga staff at ilang bisita sa lobby. Hindi totoo yan. Sigaw pabalik ni Adelfa, ngunit huli na ang lahat. Sa kaguluhang naganap, ang 2 gwardiya na hahawak sana kay Diwa ay nagambala. Iyon lang ang pagkakataong kailangan ni Elon. Mula sa likod ng isang malaking halamanan sa lobby, kung saan siya kanina pa nagtatago, mabilis na lumabas si Elon. Hinila niya si Diwa palayo sa eksena. Walang nakapansin sa kanila sa gitna ng komosyon. Bago pa man matauhan si Adelfa at mapagtantong isa lang itong diversion, nakalabas na sila ng gusali at mabilis na sumakay sa nag-aabang na motorsiklo ni Alon. Hawakan mong mabuti, sigaw ni Alon, at humarurot sila paalis. Iniwan ang tahanan ng dapit hapon sa gitna ng pekeng alarma na sila mismo ang gumawa. Dinala ni Alon si Diwa sa headquarters ng tala, isang malaking warehouse na nagsisilbi nilang garahe at tahanan. Doon, ligtas siya. Salamat, sabi ni Diwa. Humihinga pa rin ng malalim dahil sa takot at bilis ng mga pangyayari. Akala ko. Hindi kita pababayaan, putol ni Alon. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Tinitigan niya si Diwa. Nakikita ang takot ngunit pati na rin ang determinasyon na hindi nawala. Pero tama ka. Kailangan na nating tapusin ito. Ngayon na. Alam ni Alon na hindi na sila maaaring umatake mula sa anino. Ang susunod na hakbang ay kailangang maging isang malakas na dagok na sisira kay Adelfa nang tuluyan ang pag-atake sa kanyang reputasyon sa harap ng lahat ng taong nagtitiwala sa kanya. May malaking charity ball si Adelfa sa susunod na linggo, sabi ng isa sa mga miyembro ng tala. Sa Grand Amihan Hotel, nandoon lahat ng bigatin, mga politiko, media, business partners niya. Isang ideya ang biglang nabuo sa isip ni Elon. Isang mapanganib na ideya. Ang kanyang nakaraan bilang isang law student na matagal na niyang ibinaon sa limot
ay biglang bumalik. Ang mga prinsipyo ng batas, ng tamang proseso, ng paglalahad ng ebidensya. Pumunta siya sa isang baul sa sulok ng warehouse. Binuksan niya ito at inilabas ang mga luma at maalikabok na libro. Mga libro tungkol sa criminal law. Gagamitin natin ang sarili niyang entablado laban sa kanya, sabi ni Alon sa kanyang mga tauhan habang binubuklat ang isang libro. Hindi natin siya basta pababagsakin. Ibubulgar natin siya. Sa sumunod na mga araw, ang headquarters ng Tala ay naging isang war room. Pinagplanuhan nilang mabuti ang bawat detalye, kung paano makakapasok sa hotel, kung paano makokontrol ang mga projector at sound system, at kung paano titiyakin ang kaligtasan ni Diwa. Habang nagpaplano sila, tinanong ni Diwa na ngayon ay panatag na sa piling nila ang isang mahalagang tanong. Paano natin makukuha ang ebidensya? Ang mga video, ang mga recording, sapat na ba? Sapat na para maghahasik ng pagdududa, sagot ni Alon. Pero may isang bagay na tuluyang maglalagay ng selyo sa kanyang kapalaran. Tumingin si Diwa kay Alon. Alam na kung ano ang tinutukoy nito. Ang USB sa kwintas niya. Oo, sabi ni Alon. Nandoon sigurado ang mga bank records, ang mga transaksyon sa black market, ang lahat ng kanyang sikreto. At sa gabing iyon, sa harap ng lahat, kukunin natin yon. Dumating ang gabi ng charity ball. Nakasetup na ang lahat. Ang mga miyembro ng Tala ay nakaposisyon na. Ang ilan ay nagpapanggap na waiters, ang iba ay nasa control room. Nakatayo si Alang sa harap ng salamin. Tinanggal niya ang kanyang leather jacket at isinuot ang isang itim na suit na hiniram niya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi siya mukhang miyembro ng isang motorcycle gang. Mukha siyang abogado. Tumingin siya sa TV sa loob ng kwarto, kung saan ipinapakita ang live coverage ng mga bisitang dumarating sa hotel. At doon, nakita niya si Adelpha. Bumababa mula sa isang limousine. Suot ang isang mamahaling gown, kumakaway sa mga kamera na parang isang reyna. Pinatay ni Alon ang TV. Humarap siya sa kanyang mga kasama. The night of the event, Alon, in a sharp suit instead of his leather jacket, looks at Adelpha's image on the TV and says, "Oras na para harapin ang hustisya, Adelpha. Ang hustisya ni Ka-Andres. It's time to face justice, Adelpha. Ka-Andres' justice." Ang Grand Ballroom ng Amihan Hotel ay kumikinang sa karangyaan. Ang tunog ng mahinang musika mula sa isang string quartet at ang masayang tawanan ng mga mayayamang bisita ay pumupuno sa hangin. Sa gitna ng lahat, si Adelpha Balasik ay parang isang bituin. Tinatanggap ang mga papuri at donasyon para sa kanyang aminamahal na tahanan ng dapit hapon. Ang kanyang mukha ay larawan ng kabanalan at pag-aalay. Nakatayo sa entablado, sa likod ng isang podium na may logo ng kanyang institusyon, sinimulan niya ang kanyang talumpati. Sa bawat sentimong inyong ibinibigay, sabi ni Adelpha, ang boses ay puno ng emosyon. Isang buhay ng ating magigiting na veterano ang inyong dinudugtungan. Sila, na nagsakripisyo para sa ating bayan, ay nararapat lamang sa pinakamagandang pangangalaga sa kanilang pagtanda. POV Alon Bayani. Mula sa control room sa itaas ng ballroom, nagbigay ng senya si Alon sa kanyang mga tauhan. Ngayon na, isang miyembro ng Tala na nakasuot ng uniforme ng hotel technician, ang mabilis na isinaksak ang isang laptop sa main control panel ng mga projector. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ni Adelpha na kanina lang ay nagpapakita ng mga masasayang larawan ng mga matatanda sa tahanan ay biglang nag-itim. Natigilan si Adelpha sa gitna ng kanyang talumpati. Nagkaroon ng bulungan sa mga manunood. At pagkatapos, isang video ang lumabas sa screen. Hindi ito masayang larawan.
Ito ay isang lihim na kuha ng video mula sa isang cellphone. Ang video ni Lolo Sinag, payat na payat. Nanginginig habang pinipilit na kumain ng isang maliit na piraso ng tuyong tinapay. Ang petsa ng video ay malinaw na nakasaad sa ilalim ng screen. Namilog ang mga mata ni Adelfa ni... Ano to? Technical difficulties! Sigaw niya sa mic. Ngunit huli na. Sumunod ang isa pang video. Ang mga security camera footage na nagpapakita sa mga nurse na naghahain ng napakakaunting pagkain. Pagkatapos, isang audio recording ang pumailan lang sa buong ballroom. Ang malinaw na boses ni Adelfa habang kausap ang kanyang contact sa black market tungkol sa pagbebenta ng mga gamot. Sayang naman kung itatapon lang natin sa mga matatandang paalis na rin naman sa mundo. Ang bulungan ng mga bisita ay naging malakas na pag-uusap. Ang gulat at pagdududa ay malinaw na makikita sa kanilang mga mukha. Ang mga kamera ng media na naroroon ay nagsimulang mag-flash, hindi na para purihin si Adelfa, kundi para kunan ang kanyang nanlalaking mga mata at namumutlang mukha. POV, Diwa Marilag. Ito na ang kanyang sandali. Mula sa gilid ng entablado, lumabas si Diwa. Nakapalibot sa kanya ang 3 matitipunong miyembro ng tala na nagsisilbing kanyang mga bodyguard. Ang lahat ng mata ay napunta sa kakanya. Ang pangalan ko po ay Diwa Marilag. Sabi niya sa isang mikroponong inabot sa kanya. Ang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Ako po ay isang dating nurse sa tahanan ng Dapit Hapon at lahat ng nakikita at naririnig ninyo ay totoo. Sinungaling! Sigaw ni Adelfa. Ang kanyang maskara ng kabaitan ay tuluyan ng nabakbak. Isa siyang magnanakaw na sinisanti ko. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ngunit hindi na nakinig ang mga tao. Nagsimula ng magkwento si Diwa. Ikinuwento niya ang gutom, ang pagnanakaw, ang pagmamaltrato. Ikinuwento niya ang tungkol sa sampal na nasaksihan ni Alon. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Alon ay mabilis na bumaba mula sa control room. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang atensyon ng lahat ay nasa entablado, nilapitan niya si Adelfa na ngayon ay nagpapanik na. Tapos na ang laro, Adelfa, sabi ni Alon. Hindi! Sigaw ni Adelfa, sinusubukang tumakbo. Ngunit mabilis si Alon. Hinawakan niya ang braso nito. Nagpumigla si Adelfa, kumakaway. Nanununtok na parang isang mabangis na hayop na na-corner. Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Alon ang kwintas sa leeg nito. Naputol ito. Ang sing-sing at ang USB ay nahulog sa kanyang palad. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Ang huling ebidensya. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng ballroom at pumasok ang mga pulis na kanina pa nakaantabay sa labas. Inalertuhan ng isa sa mga tauhan ni Alon. Napasigaw si Adelfa sa galit at pagkatalo nang lapitan siya ng mga pulis para pusasan. Ang kanyang magandang gown at mamahaling alahas ay naging isang malaking kabalintunaan sa malamig na bakal ng posas. The police swarm in. Adelfa, in her ruined state, screams as she is handcuffed. She locks eyes with Alon with pure hatred. Hindi pa tayo tapos. We're not done yet. Alon calmly replies, Tapos ka na. You are done. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalong sumabog sa Grand Amihan Hotel ay naging laman ng balita sa buong bansa. Ang mga ebidensya mula sa USB ni Adelfa kasama ang testimonya ni Diwa at ng iba pang mga empleyadong sa wakas ay nagkalakas loob na magsalita. Ay naging sapat para hatulan si Adelfa Balasik Andrada ng habambuhay na pagkakakulong para sa malawakang pagnanakaw, pag-abuso sa mga nakakatanda, at maraming kaso ng homicide by neglect. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ang tahanan ng Dapit Hapon ay isinara ng gobyerno.
Ngunit sa tulong ng mga donasyon mula sa mga taong naantig sa kwento at sa pangunguna ng Kapatirang Tala, binili nila ang pasilidad. Hindi para ipagpatuloy ang negosyo, kundi para tuparin ang orihinal na pangarap na nakasulat sa kwaderno ni Ka Andres. Isang hapon, nakatayo si Alon sa bagong pinturang beranda ng lugar na ngayon ay opisyal ng tinawag na Tahanang Tala. Ang amoy ng disinfectant ay napalitan na ng amoy ng mga bagong tanim na bulaklak. Ang nakabibinging katahimikan ay napalitan na ng masayang kwentuhan at tawanan. Sa hardin, nakita niya si Lolo Sinag na ngayon ay mas malusog na at may sigla sa mga mata, nagtuturo sa ilang miyembro ng tala kung paano mag-alaga ng mga halaman. Ang mga dating siga sa kalsada ay ngayon ay matiyagang nakikinig. Ang kanilang mga braso na puno ng tattoo ay maingat na nagdidilig ng mga rosas. Ito ang pamilyang pinangarap ni Ka Andres. Pumunta si Alon sa sementeryo, nag-iisa. Naglagay siya ng isang sariwang bulaklak sa puntod ng kanyang mentor. "Nagtagumpay kami, kuya," bulong niya sa hangin. "Nabigyan na ng hustisya ang pangalan mo at ang pangarap mo. Sinimulan na naming tuparin." Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Isang kapayapaang matagal na niyang hindi naramdaman. Ang galit na dati nag-aapoy sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang mainit na pag-asa. Sa labas ng tahanang tala, naghihintay sa kanya si Diwa. Kasama nito ang kanyang ina, na ngayon ay malakas na at nakangiti. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, si Diwa ang napiling maging bagong administrator ng tahanan. Sa tulong ng tala, siya ang puso ng bagong simula. "Handa ka na?" tanong ni Diwa kay Alon. Isang matamis na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Tumango si Alon at hinawakan ang kamay ni Diwa. Magkasama silang naglakad papunta sa dalampasigan, kung saan ang araw ay dahan-dahan nang lumulubog sa karagatan, nag-iiwan ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Pinanood nila ang paglubog ng araw. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Ang alon sa dagat ay mahinahon, hindi na nagwawala. "Ang ganda," bulong ni Diwa. "Oo," sagot ni Alon, ngunit hindi sa papalubog na araw siya nakatingin, kundi kay Diwa. Sa babaeng nagturo sa kanya na ang tunay na lakas ay hindi lang nasa kamao, kundi nasa puso. Ang babaeng nagbigay ng bagong kahulugan sa salitang tahanan. Hinarap niya si Diwa, hinawakan ang kanyang mukha at marahang hinalikan ang kanyang mga labi. Isang halik na puno ng pasasalamat, pangako at pag-ibig. Isang halik na nagsasara sa isang kabanata ng galit at nagbubukas ng bago para sa kanilang dalawa. "Ang dapit hapon ay hindi lang katapusan, Diwa," sabi ni Alon. Ang kanilang mga noo ay magkadikit. Simula rin ito ng gabing mapayapa at ng panibagong umaga. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Alon Bayani at Diwa Marilag. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na bayani ay hindi nasusukat sa lakas ng pangangatawan, kundi sa tibay ng pusong lumalaban para sa tama at nagmamalasakit sa mga mahihina. Ipinakita nila sa atin na kahit sa pinakamadilim na paglubog ng araw, laging may pag-asang sisikat na muli ang isang mas magandang umaga. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating kwento. Naway may aral at inspirasyon kayong napulot mula sa salaysay na ito. Ano po ang masasabi ninyo sa katapangan ni Diwa at sa pagbabago ni Alon? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan, at syempre, mag-subscribe na po kayo sa ating channel para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kwentista, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento
at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam. 네.